Magandang araw muli sa inyo lahat mga kasim like-minded. Ito, it is 6:34 in the morning dito sa Canada. At ngayon po ay March 24 po ng Monday dito. Pagkagising ko, nag-take down notes agad ako at naisipan kong gumawa na agad ng vlog. Pero yun nga, bago natin umpisa ng ating topic for today, i-share muli ako sa inyo ng notes ko tungkol sa mga aha moments ko. Okay, so ito po. Sabi dito, to reach the heights of bliss, your vibrations must be high and your heart must be fearless and open. And these situations will not arise in the judgmental mind or the closed heart because these states are out of alignment with God. And bliss is the alignment with God. It is that simple. So meaning, ibig sabihin po dito na yung heights of bliss, ibig sabihin yung vibration po natin ay dapat mataas. Na yung puso mo o yung puso natin ay dapat fearless, walang kinakatakutan, at open. At yung bliss kasi, hindi siya lalabas sa'yo kapag sarado itong isipan mo at sarado ang iyong puso at lalo na kapag ikaw ay nanghuhusga. Dahil ito ang alignment ng pagsarado mo sa may kapal. So ulitin natin, yung pagiging judgmental, unang huhusga kahit kanino, at saradong isipan at saradong puso, yan yung alignment. May alignment din pala, no? Alignment pala yan para masarado mo yung connection mo sa taas. Kung ikaw ay non-judgmental, hindi ka nang huhusga sa sarili mo, hindi mo rin hinuhusgahan ng iba, open ang isipan mo, open din ang puso mo, yan yung alignment sa taas, makakakonect ka sa kanya. Pero kapag sarado naman yung isip mo, sarado ang puso mo, panay ang panghuhusga mo, alignment din po yan para hindi ka makakonect sa taas. At yung sinasabing bliss ang isa sa highest alignment natin sa may kapal. Ganun lang daw po kasimple. Okay? Next tayo. The mind is the most powerful connection device on the planet. It is what creates the world you see and the experience you have. Okay, yung isipan natin ang pinakamalakas na makapangyarihang connection na device dito sa mundong ito. Ito ang gumagawa ng mundo natin na ating nakikita ngayon sa ating paligid at sa kung ano man ang iyong na-experience ngayon. So yun po mga kasim like-minded, hanggang dito muna yung notes na ibibigay ko sa iyo. Umpisa na po natin ang ating topic for today pagdating sa Jesus, My Autobiography. Hello everyone, once again, my name is Suji Claserna. Once again, ako'y sobrang nagpapasalamat sa inyo kasi nandito kayo muli upang pakinggan at matuto at magkaroon ng realization or bagong aha moment sa sharing vlog na ginagawa ko ito ngayon. So, ang topic natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo tungkol sa The Fishing Village po. Babasahin ko siya, isa-summarize ko base sa abot na aking makakaya, hindi nipapaliwanag ko po sa inyo. Okay, umpisa na natin. After daw ng several months of travel, nung dumating na daw siya sa western part po ng India, na-realize niya parang tuloy-tuloy daw yung kanyang pagta-travel at napagod na daw siya. Kaya nag-decide siya na tumigil muna doon sa sinasabi niyang delightful village na malapit sa ocean. Dito muna siya tumigil para magpahinga at alam mo yun, magkaroon ng another alignment sa sarili. At dahil sa travel na ginawa niya, sobra daw siyang namayat. At hindi siya nakakagawa na ng, kumbaga para sa kanya, hindi na nagiging maganda. At hindi niya na maramdaman yung sinasabing pagiging malakas. So nandito siya ngayon sa village na kung saan halos lahat ng mga tao o yung pangunahin na kinikita ng mga tao ay yung mangingisda. At nagawa ni Jesus Christ na i-offer yung service niya kasi marunong din siyang mangisda. Ito din yung kasi yung ginagawa niya back then nung siya ay nasa kanila pa. So since ito rin yung ginagawa ni Jesus Christ back then sa kung saan siya lumaki, syempre since iba yung lingwahe o tawag niya sa mga isda nila kung saan siya lumaki,
kailangan ng translation dito. Siyempre nasa India na kasi siya. Pero siyempre, malaking tulong to dahil nakapag-provide sa kanya yung pangingisda niya para siya yung merong makain, and also para makapag-trade ng goods. Yung ginagamit na pang-trade, no? Yung isda. Ibig sabihin, pag bibili siya ng ibang something, pwede niya ipalit yung isda. Pinili ni Jesus Christ na tumira sa isang maliit na parang kubo na malapit sa may dagat. At nag-spend siya dito ng maraming oras kapag wala siyang trabaho. Nag-spend siya ng maraming oras doon para magbasa. Nag-spend din siya ng maraming oras doon para magsulat. At nag-spend din siya ng maraming oras para matutunan ang lingwahe at mag-meditate at saka yung messages na natatanggap niya from the non-physical o sa may kapal. So yung lingwahe na tututunan niya dito ay sinasabi niyang yung tipong pang general na lingwahe na. Kumbaga kung nasa Pilipinas, ang main language natin diba sa Tagalog. So parang ganoon na rin po yung natutunan niya. And sabi niya dito, inumpisahan niyang matutunan yung lingwahe ng like ano yung bahay, ano ang tawag sa bangka, anong tawag sa pagkain. Ganoon din po, ganito rin yung mga nangyayari sa akin before back then. Mga ko yung nasa Japan pa. Ang ginawa ko noon since bago pa ako wala akong alam sa lingwahe, lahat nung nakikita ng mata ko sa paligid ko like ito, yung book, yung table, yung ballpen, o di kaya yung ilaw, o yung ceiling, yan pa lang yung mga tinatranslate ko talaga dati. Sinulat ko talaga yan. So, nakaka-relate po ako dito. And since grabe rin pala talagang mag-aral tong si Jesus Christ, kahit pa paano, natututo na daw siya makipag-communicate sa mga tao. At dahil dito, mas naging madali ang kanyang buhay. So sa madaling salita, si Jesus Christ ay natuto po magsalita ng Indian language. Gagawa niya ng mag-smile, makipag-communicate, makipag-usap sa mga tao, at mapag-usapan ang kanilang buhay. At sabi niya, mas lalo siyang na-improve nung ginagamit niya ng lingwahe kasi siyempre araw-araw nanonood ka. At nagkakaroon siya ng chance na magkaroon pa ng in-depth, kumbaga mas malalim pa kung paano siya makipag-communicate o makipag-usap sa mga tao doon sa India. Nakikipag-usap siya sa sinasabing shaman. Hindi po pari ang tawag doon or priest, isa siyang medicine man. Yung manggagamot, sabi nating shaman, di ba? Kung baka sa Pilipinas ang tawag sa kanya ay albularyo. Kasi mga albularyo sa atin, di ba, mga manggagamot sila. So, doon unang nakipag-usap si Jesus Christ. And sabi niya, doon siya unang natuto na maintindihan yung prinsipyo na nagiging buhay ng tao sa India. At also sa kanilang sinasabing religious practices. Habang siya ay nakikipagkwentuhan o nakikipag-communicate sa shaman na ito, si Jesus Christ po ay nagtitake down notes. So kung titignan niyo po, sabi niya, I made notes and began to observe this as a form of study. Yan po yung binabanggit ko rin po dati pa. The highest form of skill talaga is observation. Para may ma-observe kayo isang bagay, maganda na mag-take down notes ka muna. So pag nag-take down notes kasi kayo, after yung ma-take down notes yun, o obserbahan nyo, pag sinabing obserbahan, meron kayong self-awareness na inaabangan nyo. Kumbaga nakatatak sa isipan nyo yung binasa nyo. Na sige nga, tignan natin. Kasi ang mangyayari niyan, after mo mabasa, may sitwasyon talaga kasing ibibigay sa iyo, mga events, mga tao, mga pangyayari na talagang alam mo yung pag na-engage mo sila, sasabihin mo, uy, nabasa ko to sa book ah. Alam mo yung minsan yung taong nakakausap mo na mga successful o di kaya napanood mo sa TV o di kaya napanood mo sa YouTube o kung saan man, meron silang sinasabing mga words na sasabihin mo, uy, nabasa ko to sa book. So ibig sabihin, tama pala talaga. Yun nga pala talaga. Yun nga pala talaga. Yun nga pala talaga. So ito po yung advantage na tingnan nyo Jesus Christ na mismo matagal magbasa ng book, mahabang oras ang in-spend niya. Pangalawa, nagsusulat siya. Pangatlo, grabe siya mag-study ng lingwahe. Pang-apat, mahilig siya makipag-communicate. So yun yung pinaka-passion niya. Pero yung gusto kong i-point out dito, yung pagbabasa. Siyempre wala pa dating audio, wala pang video dati. Kaya napaka-advantage na natin dahil dito, pag kayo ay may binabasa, pwede nyo kasi siyang i-record o pakinggan nyo lagi-lagi. Tutulong pa na ma-program yung mga naririnig nyo sa pang-araw-araw sa buhay.
Pero dito grabe no, ano lang talaga, read books. Siguro yung audio niya na lang, sabi natin yung audio na lang is yung pakikipag-usap sa mga non-physical. Kasi binibigyan siya ng mga information. And anyway, yun nga, tuloy natin. Jesus Christ is so much fascinated sa mga information ng mga ganito. Kaya fascinated din talaga daw siya na malaman yung sinasabing positive at negative ng isang katauhan. Kumbaga sobra din siyang fascinated na malaman na kung ano ang nagiging epekto ng negative beliefs, no? O mga negative na paniniwala sa ating isipan at katawan. Ganun na rin kung ano ang epekto ng isang positive beliefs sa ating isipan at sa ating katawan. Doon siya sobrang fascinated talaga. Sabi niya, kahit ano daw ang gawin niya, kahit saan daw siya mag-travel, lagi-laging nagpapakita sa kanya yung same information all the time. And I will attest to that. Sasabihin kong ako din ay isang proof for sure. Kasi ganito po, sabi ko talaga noon, nung ako pa lang ay bago no, dito sa Canada, meron po ako kasing class sa English, isang teacher. Hindi ko masyadong mag-gets nung una yung sinasabi niya. Sabi niya sa akin, ano yung cultural belief kesa sa universal belief? Nagtataka ako, anong pinagkaiba nun? So sabi niya, halimbawa sa Pilipinas, meron tayong sinasabing po at opo. Ang po at opo po ay cultural beliefs, ibig sabihin pang Pilipinas lang talaga siya. Hindi siya pang universal. So ano po yung pang universal? So ito na po, dito tayo papasok. Napakaganda kasi nito. Kahit anong lahi mo, kahit saan ka manggaling, itong binabahagi ko sa inyo, yung 5 basic foundation at yung bago kong nagawang 6 foundation ng spiritual ay sinasabing universal. Kasi kahit saan ako pumunta sa mundong ito, maiintindihan ko ang tao kung bakit siya nagiging successful, naiintindihan ko siya kung bakit din siya nagfe-fail. Kasi number 1 sa lahat, maiintindihan mo na siya ay ganun kung siya ba ay nakikinig sa tamang tao. So, paano mo malalaman kung nakikinig ka sa tamang tao? Siyempre, unang-una sa lahat, yung pinapakinggan mo supposed to be is yung taong nakamit na yung hinahangad mo. O siyempre, marami naman talagang tao dyan na nakamit na yung mga hinahangad mo. Sobrang dami talaga nila. Ngayon, paano mo mapipinpoint na itong taong to is yung tamang pinapakinggan mo na? Siyempre, papasok yung pangalawa nung part ng who do you listen to. At yun ay yung nakikita niya o sabihin natin itong taong to ay galing din kung nasaan ka ngayon. Sa madaling salita, kung ang taong to ay hindi naman naranasan o hindi naman nanggaling, hindi niya nagawa yung ginagawa mo right now nung nag-uumpisa ka o kung nasaan ka man ngayon, ito yung mga taong hindi makakakonect ng mas maigi sa'yo. Halimbawa, sabihin natin, may mga taong tulad ko na galing probinsya, na talagang wala talagang galing sa, alam mo yung mga puno-puno lang, sa mga dagat lang, ganyan. Ngayon, kung makikinig ako sa mga tao, sino yung medyo hawig sa nangyari sa akin, na nung bata siya, wala din, normal lang yung pamilya, ganyan. Sabihin na ako kasi broken family, si mama at papa naghiwalay, lumaki ako sa lolo't lola, ganyan. So ngayon, naghahanap ako dati ng tao na ganon, na sino kaya yung tao makaka-relate ako ng sobra sa kanya. At hanggang sa meron akong nakita, hindi man perfectly na same yung nangyari sa amin, pero nung kabataan niya, kung anong nangyari sa kanya, may similarity sa akin. Ang magandang halimbawa na talagang nagpapitik sa isipan ko na sobrang similar kami, nung siya kasi ay nag-aaral pa lang sa school, magkaroon kasi sila ng test. And then after ng test, sinabihan siya ng professor niya, ng teacher niya na, ano ba tong score mo? Walang kwenta. Alam mo, ang bagay sa'yo, maging farmer ka na lang. Alam mo, ang bagay sa'yo, pumunta ka na lang sa bundok. Ginanon siya, sas nagtawanan lahat ng mga kaklase niya. At dahil doon, sa nangyaring yun, dalawa lang naman kasing pupuntahan mo eh. Either sabi niya, tatanggapin mo yung sinabi ng professor o ng teacher na yun na oo nga, wala nga akong kwenta, siguro maguno na lang ako. Yung napahiya ka. Pangalawa, ito yung ginawa niya, ang which is may ganun din akong ugali. Na alam mong, nang galaiti siya, ganun ba? Sige, kakainin mo yung sinabi mo.
So alam mo, a few years later, siya kasi yung taong mahilig magbasa ng book kahit high school pa lang siya kasi nga gusto niya mag-ibang buhay niya. Talagang nag-grind na siya at the very early stage. Dumating yung panahon na meron siyang sasakyan na. Nagkaroon siya ng car, high school pa lang siya, siguro 4th year high school na siya. Anong nangyari? Nung nagpa-park siya ng sasakyan, kasi di ba may mga valet kasi dito sa part ng Western, kahit dito sa Canada, yung tipong may kukuha na sasakyan mo, bibigay mo yung susi para i-park niya dun sa parking lot. Alam mo, pagbaba niya sa sasakyan, sabi niya, guess what? Sino yung magpa-park ng sasakyan ko? Yung professor ko o yung teacher ko na nagsabi sa akin maging farmer na lang daw ako. Kaya nagulat yung professor niya, yung teacher niya, binigay niya na lang susi, tapos tumawa na lang siya. Yan. So before back then kasi, yung similarity nito, marami ding nangyari sa akin dati sa school na minamaliit ka, ganyan. Naiinis talaga ako nun pag ganun. Pag ako nainis, grabe yung focus ko yan, puro magagandang naiisip ko. Tapos na-relate ko rin siya back then nung ako ay nasa bahay nung pinsan ko nun. Tapos nandyan yung father nila, kasi yung father nila is kapitan ng barko. Inaayos ko yung yung PC kasi ang natapos ko computer technology that then. At hindi pa ganun kalakas pa o daming experience ko. Tinatry kong ayusin. And then sabi ba naman ay wala tong si Rudy, wala to. Wala to, kung ginanon agad ako, wala daw. Kasi hindi ko, sabi natin, hindi ko naayos. Pero not necessarily na sabihan mo, husgahan mo agad yung tao na maging ganon. Diba? Pero dahil doon sabi ko, ganun ba? Sige, ipapakita ko yung success ko sa susunod. Yun, alam mo, kasi laging, siguro naman di ko alam kung meron din kayong ganito. Usong-uso kasi sa Pilipinas. At ito ay universal din to, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Kasi na-prove ko na kahit nasa ibang bansa, ibang lahi man sila, ang nangyayari palagi, usong-uso yung sinasabing comparison. Iko-compare ka sa ganito, sige, ito ganyan, mas matalino, lagi siyang may grade, ganyan. Bakit ikaw wala? Dapat ganyan ka rin. Tignan mo, lagi siya nagbabaso, dapat nagbabasa ka rin. Tignan mo, ang dami niyang naiipon, dapat nag-iipon ka rin. Sila kumakain, maraming nga tao dyan, hindi nakakakain, nagugutom, ba't di mo inubos yung pagkain mo? Mga ganon. So maraming ganong klaseng bagay na nako-compare tayo palagi. So dahil sa pagko-compare na yan dati, nakikita nga nila dati sa akin na walang mangyayari sa akin. Kaya nagsikap ako na sabi ko nga sa sarili ko, paano itong mababago kong sarili? Paano ko mababago to? So na-discover ko na pwede mong mabago ang sarili mo. Dalawa. Number 1, kung meron kang mga taong kakilalang nag-succeed, naging successful talaga, naging maganda yung buhay, maganda ko yun lagi ang mga nakakasama mo, nakakausap mo at inoobserbahan mo. Yung talagang kakapalan mo yung mukha mo, tatanggalin mo na lahat ng hiya mo. Kung gusto mo talagang umangat, maging okay, kasi kailangan ma-reprogram yung isipan mo Kasi kung sino lagi ang tropa mo, kung sino laging kasama mo, magiging katulad mo talaga sila. Kung paano sila mag-isip, paano gumalaw, yung mga vocabulary, yung tawanan, yung mindset, na hanggang dun lang. Pero yung pag nakakita ka ng taong talagang successful, grabe, na-elevate ka, mahahawa ka talaga. Alam mo yung tipong marireprogram yung DNA mo, yung structure mo sa iyong sarili. Okay? So ngayon, pangalawa, kung wala kang ganun, ang makakatulong talaga sa iyo, paulit-ulit mong gagawin at kailangan mo talagang i-implementa sa sarili mo, at yun ay sa pamamagitan ng pakikinig ng audio at pagbabasa ng libro at pag-i-imagine sa book na binabasa mo na para nag-uusap kayong dalawa. Yun yung way para mabago at ma-reprogram mo ang iyong sarili. Kaya ito po yung mga tinuturo ko sa inyo ay sadyang nangyari na sa akin. Kasi isipin nyo, nasa probinsya lang ako talaga dati, as in, wala naman nagtuturo sa akin ng ganito. Nasa family ako na kung saan puro doubtful, puro may fear, puro away, puro laban. Ang mindset lang talaga is makakain 3 times a day, okay na. Which is, wala naman tama at mali kung yun naman talaga ang sa kanila. Lumaki ako sa pamilya na sobrang laking lupa, pero lagi sila nagtatalo kung sino magbibigay ng pera kay lolo't lola. Tapos minsan nabibintangan pa na pinapalamon lang daw yung pagkain na pinapadala nila sa akin nung bata pa ako, mga ganyan. There is so much negativity in my life before. And then sabi ko, hindi ba pwedeng mabago to? And yes, sinagot ako. And I was really able to change it. At ngayon, wala na, sobrang layo ko na sa kanila. I'm so separated with those kinds of negativity. And nung binago ko talaga ang sarili ko, sobra akong nakat.
sobra talaga akong layo. Kusa silang nagsiwalaan. O kung hindi mo nagkusa, dumating, yung bibigyan ka ng sitwasyon para i-block ka nila, and then also para ma-block ko rin sila. Yung po yung nangyari talaga. Kaya po, yung sinasabi ko sa inyong universal, yung sinasabing yung comparison, ganyan, and also yung sinasabi kong yung 6 foundation, napaka-universal niya kasi itong sinishare ko sa inyo, sinare ko po sa katrabaho kong Iranian na babae. Alam mo, ito siya, kahit hindi gaano kagaling mag-English, naiintindihan niya rin kung ano ang gusto kong i-point. Nakikita ko, open ang spiritual niya, kaya binabahagi ko. Alam mo nung ginawa niya, hindi ko ma-expected na gagawin niya yung tinuturo ko. And then sabi niya, wow, nag-iba daw talaga. Ramdam niya yung natanggalan siya ng tinik na parang gumaan daw yung balikat niya nung ginawa niya yung forgiveness prayer. Sabi ko kasi sa kanya, ang forgiveness ay hindi lang sa pagpapatawad sa iba, kundi pagpapatawad din sa sarili. And binanggit ko rin sa kanya yung being more kind, being more loving, magkaroon ka ng compassion, at lalong-lalo na yung walang judgment. Hindi nga siya nagulat na akala niya hindi siya nanguhusga, nanguhusga pala siya. Kasi every time na may binabanggit ako sa kanya, may parang pumipigil. Sabi ko, wait lang, ano ba itong pumipigil sa'yo? Ano ba talagang pumapasok sa isip mo? Bakit ayaw mong gawin ito? May abilidad ka naman na ganito. Sabi niya, yung my father, gumaganog siya. Sabi ko, yan, nanguhusga ka na. You have to say sorry. Even just when you're praying, sabi ko ganun, ipatawarin mo yung tatay mo, patawarin mo yung sarili mo. Sabi niya, teka, parang ano yan, first time ko lang narinig na kailangan kong patawarin yung sarili ko. Yes, kailangan mong patawarin ang sarili mo kasi hinuhusgahan mo yung sarili mo na sundin pa rin kung ano yung sinabi sa'yo dati ng tatay mo na you do not deserve this, na hindi mo kaya ang mga ganito, na wala kang kwenta, ganyan-ganyan. Sabi ko, kailangan mong patawad yung tatay mo tsaka yung sarili mo. Kaya mo papatawarin yung sarili mo kasi naniwala ka sa sinabi niya. Kasi tignan mo, ilang taon ka na ngayon? At nasan ka ngayon? Nandito ba tatay mo? Wala na. You have your own life na. So, kailangan mo matutunang patawarin yung sarili mo para makamove on ka. So, anyway, yun po sinasabi kong universal. Hindi po siya cultural. Ang cultural, nandyan lang sa Pilipinas. Kung ang cultural dito sa Canada ay sobrang diverse. Halo-halo talaga. Kaya hindi ko pwedeng ipaglaban yung paniniwala ko na galing dyan sa atin at ilalaban ko dito. O sabihin natin, meron tayong napakagandang culture talaga. At yun ay meron tayong pusa. Tayo yung taong alam mo yung tipong kahit hindi ka pagsabihan, parang minsan hindi ka mapakali na kailangan meron kang gawin. Hindi ka lang tayo galing. Masipag talaga tayo. Malinis talaga tayo. Hindi ko alam ba't ang galing talaga ng mga Pilipino. Pero yun nga, dito sa Canada, wala akong nakikitang, alam mo yung mga sasakyan na dumadaan na sobrang lakas ng tunog sa sasakyan, na rinig sa labas. Wala kang makikitang parang nagre-reklamo o nagdarali ng mga Filipino. Pagdating sa government naman, hindi sila nagre-reklamo. O sabihin natin, may mga nagre-reklamo yung mga popost niyan. Pero ganun pa rin, ginagawa pa rin nila. Aayusin pa rin nila. Meaning, nag-a-adjust tayo. Magaling tayo mag-adjust. Kumbaga, tayo ay flexible. Yun yung kinagandahan natin. Kaya po, itong tinuturo ko dito, hindi lang just to become flexible kasi too much flexible is yung sinasabing magaling lang makisama. But also to teach at to share sa kapwa po Filipino na mas matuto pa kung paano ka makikipag-deal ng mas maayos kahit kanino. Kaya nga yung 5 basic foundation na binahagi ko ay sobrang profound na kahit saan ka magpunta, anuman lahi, anumang bansa, bit-bit mo to at kung meron ka nito, hindi ka mawawala. You're gonna be really so strong. And syempre, itong dinagdag ko pang 6 foundation, which is di ko pa nagagawa ng video, ay sobrang laking tulong din talaga. Which is pinapractice ko araw-araw. Sobra as in. At anyway, yun na. Tuloy na tayo. Sabi ni Jesus Christ, nakita niya nga, di ba, kahit saan man, kahit anong mangyari, kahit paulit-ulit man, iba man ng tao, paulit-ulit na ito yung nangyayari. Na kapag ang isang tao ay nagalit, nanghusga, at naputol o tinanggal niya ang kanyang pagmamahal, nagiging vicious sila. Ibig sabihin ng vicious ay nagiging malupit, nagiging masama, nagiging mabagsik, o sabihin natin nagiging masama ang ugali. So pansinin niyo po yun. Kapag ang tao ay nagalit, automatic, pwede silang ay nanghuhusga agad. At kapag pinutol nila, hindi nila ginamit ang pagmamahal, yun ang nangyayari sa kanila. Kahit sa sarili nyo, tingnan nyo.
try nyo i-rewind back before nung kayo ay nagalit. Because pag nagagalit ka, parang automatic nanguhusga ka na eh. Alam mo yung nanggagalaiti ka, tapos kahit di ka nagsasalita, maraming sinasabi yung isipan mo. Tapos once nanguhusga ka kasi, automatic putol na, wala na sa'yo yung love. Nung putol na, wala na yung sa'yo yung love, ano yung nangyayari sunod? Naging vicious ka. Ang dami na sumasama na ugali mo, gusto mo ng mga atake, parang alam yung tipong gusto kong sabihin nararamdaman ko sa kanya, dapat lumaban talaga, yung ganito na lang ako. Hindi. Alam mo yung talagang papasok pa minsan yung mga words na hindi mo ako kilala. Ano mo ba ako kilala? Yung kaya nga nagiging vicious, nagiging masama ang ugali, nagiging mabagsik, nagiging matapang. Yun yung nangyayari po. At sabi ni Jesus Christ, ito ay sobrang naging klaro sa kanya. At I hope i-take down note nyo rin po ito. Na naging klaro na rin din po sa akin. Na sabi niya, it was a pervasive problem with the human mind. Pag sinabing pervasive, meaning laganap or di kaya malawakang kumakalat. O sabihin natin, universal siya. Kahit saan ka magpunta, kahit anong lahi man yan, naintindihan mo man siya o hindi, pag ang tao ay nagalit, automatic, for sure, nanguhusga na yan, mga atake na yan, kasi nawala na sa kanya yung love, naputol na. At pag wala na sa kanya yung ganun, automatic siya ay nagiging mabagsik, sumasama ang kanyang pag-uugali, nagiging matapang, at kung ano-ano pa. At kung anong negatibo pang pwede mong makita sa kanya o negatibong pwede niyang gawin, na para sa kanya ay tama yun kasi si ego na ang nangingibabaw sa lahat. So yun po, klaro na po tayo doon ha. Pansinin nyo rin sa sarili niyo yan. Kapag kayo ay nagalit, pansinin nyo kung kayo ba ay hindi nanguhusga. Tignan nyo. Lalo na pag alam mo yung tipong may ginagawa kasi feeling mo parang na-offend ka. Ayan. Pero kapag meron kang consciousness na magtataka ka kasi may time sabihin natin na naiinis ka. Pero meron ka pa rin compassion na intindihan mo, mag-a-ask ka ng question, bakit ito yung ginagawa niya? Para magkaroon ng clarification. Not to attack them, but nandun ka sa point na kahit galit ka, ipapakita mo pa rin yung kabutihan, ipapakita mo pa rin yung magandang mga words na sasabihin mo. Hindi ka magwawalang hiya, hindi mo sila papahiyain, but also magkakaroon lang talaga ng clarification sa bawat nangyayari. Yun po siya. Hindi emotional na mabibuelta na kung ano-ano nang sasabihin mo sa kanya hanggang sa lumiit ang kanyang moral o lumiit ng kanyang pagkatao. No, hindi po sa ganon. Hindi sa ganon naaabot. Supposed to be, nandun ka sa point na titignan mo lang kung ano yung nangyari in a present moment. Hindi yung babalikan mo yung lahat na mga naalala mo nangyari sa'yo at sasabihin mo dun sa taong kausap mo. It's totally different story. Okay po? So yun po yung klaro ngayon sa atin. Na maganda na mas abangan nyo rin sa inyong sarili. And sabi ni Jesus Christ, dito siya nag-umpisa na lagi siyang nagti-take down notes. Kumbaga, tini-take down notes niya talaga ang mga nangyayaring ito. And sabi niya rin, ngayon, kung nasan man tayo nga dito sa planetang ito, as we walk nga in this planet, makikita mo merong mga battles, paglalaban pagdating sa mga partners, mga ari-arian, sa mga lupain, o kung anumang property yan, labanan pagdating sa mga idea, yung konsepto ng sinasabing war o digmaan, yung cause ng pagdi-divorce, at yung naging cause ng friction. Yung friction na yung parang pagbabanggaan or sabihin natin hindi pagkakasundo pagdating sa relationship. O sabihin natin human relationship, kahit kaninong human relationship. Kung meron kayo nakakaaway ngayon, tignan nyo. Kung meron kayong kinainisan ngayon, tignan nyo. Tignan nyo sa sarili nyo ngayon. Tignan nyo, meron ba kayong kaaway? Meron ba kayong kinakagalitan? Meron ba kayong partner? Meron ba kayong dating na nakainkwentro na hanggang ngayon meron pa rin dyan sa loob nyo? Yan ang sinasabi dyan. Na pag naiisip nyo siya, nagiging okay ba yung feeling nyo? O kayo ay nagagalit? May nai-imagine kayo something. Ngayon, pag kayo nagagalit, anong nabubuo yung feeling? Love ba? Of course not, diba? Ngayon, pag naalala mo siya, ano nangyari sa'yo? Nanggigigil ka ba? Yun. O mangingibabaw sa'yo yung pagpapatawad. Papatawarin mo ba siya? At papatawarin mo bang sarili mo? O mas pipiliin mong kamunghian pa rin siya? Huwag tayo pipili. Okay?
Ito, sinabi din ni Jesus Christ dito na napakaklaro din daw sa kanya na merong better way. At yun yung intention niya at gusto niyang hanapin kung ano ang solusyon doon. And then, i-refine niya. Siyempre, different kinds of information kasi makukuha mo. I-refine mo, yung bubuuin mo siya, and then ituturo niya sa mga tao. Ito yung naging trabaho niya at ito yung naging destiny ni Jesus Christ. Dito kasi siya na-attract. Ito talaga yung nararamdaman niya. Dito talaga siya dinadala. Lalo na sa sinasabing communication of truth. Yung pagsasabi o pagkikipag-communicate ng katotohanan. At yun yung ginagawa niya nung siya pa ay ordinaryo pa lang. As ordinary people, tulad ko o tulad mo, ordinaryong tao din siya na ito lang ang naging passion niya. Yun yung difference niya natin. Kumbaga yun yung difference niya sa atin. Ang naging passion niya kasi is ito, yung mga binanggit ko sa inyo. Yung sinasabing spiritual pursuit, na sa spiritual kasi talaga yung passion niya. At dito, lagi niya in-spend most of his time sa passion niya na ito. Kaya nga, di ba kung naalala nyo, you will become what you think about most of the time. Tsaka ito pa, tandaan nyo to, what you focus on will expand. Kung saan ka lagi nakafocus, kung nandiyan ka lagi nakafocus sa passion mo, the more na ginagawa mo siya, ang sinasabing umi-expand, ibig sabihin lumalaki, lalo kang gumagaling. Pag lalo kang gumagaling, mas lalo mo makikita pa lalo yung specificity na nangyayari sa'yo. Makikita mo na meron ka pa palang pwedeng ma-improve dyan. Alam mo yung tipong may part na na-improve mo na nga, hindi mo kalain na pwede mo pa palang i-improve. Yung super improve na sinasabi o sabi natin ultimately improve na, pwede pa palang maging mega improve. Itong mega na to, sinasabi na to, pwede mo pa palang gawing super grabing mega improve. Hindi po natatapos. Yun po yung sabihin ng it will expand what you focus on. Alright, and then sabi dito ni Jesus Christ, nag-start siya mag-develop ng different kind of relationships o pakikipagkaibigan sa mga tao, pero yung idea niya pagdating sa mga kababaihan ay iba po at hindi po accurate. Kasi nung time na ito, sabi nga ni Jesus Christ dito, I was celibate during this time of my travels. So kung isipin mo, ano ibig sabihin ng celibate? Pag sinabing celibate, ito yung pinipiling hindi mo na mag-asawa at pinipili muna na walang sexual na relationship. At sabi niya rin dito, madali lang sa kanya ito kasi nakita niya na yung taong talagang mahal na mahal niya at yun nga si Mary Magdalene. Talagang babalikan niya. Wala na siyang iba pang purpose o hangad kundi ma-educate lang, maturuan ang kanyang sarili na maranasan ang iba't ibang klaseng mundo. Kasi siyempre nagtatravel sa kung saan, di ba? May experience ng iba't ibang klaseng experiences dito sa mundong ito. At mas maintindihan niya yung human relationship pagdating sa spiritual matters. Ito ang kanyang passion, ito ang kanyang kaligayahan, at ito yung nagdadala sa kanya para siya magpursige pa na gawin araw-araw, pagtrabahuhan ito, mag-travel, at mag-explore sa iba't ibang klaseng environment. So yun, mas nakikilala na po natin si Jesus Christ lalo. Kung ano naging passion niya, bakit niya ginagawa ito. So dito na po magtatapos yung sharing natin. At ang maging next topic na po natin ay tungkol sa becoming a pupil in Kashmir. So ano po masasabi nyo dun sa mga shinare ko sa inyo? Ano po yung mga bagong aha moment nyo? Ano po ang masasabi nyo doon sa clear na naging klaro na napag-usapan natin dito kapag ikaw ay nagagalit, kung ikaw ay nanghuhusga, at kapag naputol yung sinasabing pagmamahal mo at nagibabaw tong ego mo? Nagiging vicious ka rin ba? O mas pinipili mo maging forgiveness? Kasi general, talagang siya nung unang panahon pa, tignan nyo, nung year 13 pa lang. Kasi nung year 13, namatay si Jesus Christ. Nung back then pa, 33 years old niya ata siya o 34 nung namatay, nung pinako sa krus eh. Well, hindi naman talaga siya namatay. Kung isipin nyo, at a very young age pa siya nito nung nagta-travel siya, 20 plus. Okay, so meaning wala pang year. That time, di pa nagagawa ang year
nung nakuha niya na at naging klaro sa kanya na ang tao kapag ay naggalit, kapag nainis, automatic nanguhusga ang isipan. Tapos kapag naputol yung feeling sa sinasabing pagmamahal, na wala na yung pagmamahal sa kanya, ay nagiging matapang siya, nagiging mabagsik, talagang maaatake at kung ano-ano pa. Hindi iba ang ugali ng taong mga ito. Kaya yung naging trabaho niya ay mahanap ang solusyon. Yun yung naging passion niya. Ito po ang ginawa niya as a normal being po. Ito kasi yung passion niya. Dito siya dinadala. Kayo po, saan kayo dinadala?